Bad news na naman sa mga OFW dito sa Saudi Arabia. Imagine nyo, meron na naman tayong kapwa OFW inabuso dito mismo sa loob ng bansa ng Saudi Arabia. Hindi lang isang beses, 2 beses pa. Itong nakakalungkot, yung anak mismo nung amo ang gumawa sa kanya. Sige, panoorin natin yung full video ni Kabayan. Inabuso na, pinagbantaan pa at kinuha umano ang mahalagang dokumento ng isang OFW sa Saudi Arabia. Dumulog siya sa GMA Integrated News para magpasaklolo. Nakatutok si JP Soriano. Exclusive. Helper ang OFW na itago natin sa pangalang Rose. Nitong Mayo, habang nasa isang business trip ang mag-asawang Saudi national na employers, inabuso raw siya ng anak na lalaki ng amo. Inubos niya yung lakas po. Kasi lumaban ako. Lumakban po ako sa kanya. Hindi niya ginawa yung mga bagay na gusto niya gawin sa akin. Tapos yung mali ko po doon. One-man ko po kasing nilihim yun kasi tinakot ako ng anak niya. Hindi niya raw magawang magsumbong dahil binantaan siya ng biktima sa kanya. Sinabi ko daw gusto makulang niya, pwede daw po akong mamatay dito sa Saudi. Pwede daw po makulang. Tumawag si Rose sa kanyang agency sa Pilipinas upang magpasaklolo at sinabihan siyang mag-antay ng 2 hanggang 3 buwan. Dito na raw niya ipinagtapat sa mga employers ang ginawa sa kanya ng kanilang anak. Pero sa halip daw na tulungan, kinuha ng employers ang passport at ikama ni Rose. July 2024, may ginawa na naman daw sa kanya ang lalaking anak ng mga employer. 5 buwan matapos nito, sa kabila ng paghingi ng tulong sa kanyang agency, di pa rin daw siya mapauwi. Kaya lumapit si Rose sa GMA Integrated News upang ipaabot ang panawagan. Hindi ko na po kaya. Kasi ang dami ko na po naiisip na dito ako. Na po ma-rescue na po dito. Agad naming inilapit sa Department of Migrant Workers ang kaso ni Rose. Bagay na agad nilang inaksyonan. Kaninang umaga, oras sa Pilipinas, na-rescue na si Rose at dinala na sa police station. Maraming salamat po sa tulong niyo, sir, kasi po nakuha niyo po ako doon sa bahay ng employer ko. Ngayon po din ako sa police station na lang po safe na ako dito. Sana po maging successful po lahat ng to. Thank you so much po. Nangako si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na bibigyan ng hustisya ang kaso ng ating kababayan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. So ito naman po yung ma-advise ko regarding po dito nangyari sa isa po nating kababayang OFW na kasambahay. Pag nangyari na po sa inyo yan, isang beses po kayo inabuso, mapaanak man yan o yung ama, sabihin nyo na agad, okay? Sabihin nyo na agad sa kamag-anak mo, sa agency mo, o dito sa government natin. Huwag nyo nang hintayin na dumating sa point na 2 beses, 3 beses ka pang abusuhin, sa kanyang sasabihin. Usually, yung mga nag-attempt na 1 beses, ang sasabihin lang po sa inyo, subukan nyo, kumbaga mananakot na yan. Ngayon, pakikiramdaman ka nyo a month, okay? Susubukan ka nyan, siguro may 1 buwan. Pag hindi ka pa nagsusumbong, walang nangyayari, pwede pang maulit yan. Gusto niyo bang maulit-uli? Diba? So, maaga pa lang, okay, sabihin natin, natatakot po kayo, naintindihan ko po kayo. Kahit hindi nyo po sabihin muna sa employer, sa amo, mismong amo mo, employer, sabihin mo na agad kinabukasan sa mga kamag-anak mo para unti-unti makakapagsumbong na sa embahada yung kamag-anak nyo, yung agency nyo, para alam nyo yun, kung malakas naman ang loob mo, why not sabihin mo na agad sa iyong employer. So, depende po. Huwag nyo nang hihintayin na 2 beses pa ang mangyayari o 3 beses kasi mahirap na po yan, hindi na po kayo papaniwalaan na inyong amo. Ito yung nakakalungkot, okay? Ito yung nakakalungkot. Itong agency, imagine mo, unang attempt, unang sumbong sa agency, 2 buwan pa maghihintay. Anong klaseng agency yon? Kaya nagagalit si Senator Torpo sa mga agency na ganito, napakakupal. Dapat pinasasara agad to eh. Tapos, after 5 months, sasabihin na naman ganun. Okay, walang pakinabang tong mga agency nito after nang napaalis nyo yung mga OFW. Di ba? Imagine nyo, kumita na kayo, wala na kayong pakialam. Tandaan nyo, habang hawak pa kayo, habang 2 years pa kayo dito, may karapatan pa po yung agency na yan. Kaya dapat sinasara to eh. Di ba? Tapos ito pang amo, sinabayan din na kinuha lahat yung gamit mo, ikama mo, passport, sila lang nga yung may mali. Of course, anak nila yan, papakinggan nila yan, susundin nila yan.
Di ba? So, palalabasin, ikaw pa may kasalanan. So, buti na lang, nag-message itong si kabayan sa GMA, okay, humingi ng tulong sa DMW, at yung government naman natin, hindi naman nag-aatubili, talagang umaksyon din agad. So, congrats, thank you sa DMW, no? Talagang hindi sila hindi tumigil hanggang sa hindi nakaalis po yung kababayan natin. Okay, na rescue agad. Pero hindi dapat doon nagtatapos lang. Okay? Para sa akin, nyo agad to, isumbong nyo agad sa authority, yung government to government na, kasi alam nyo, pag hindi po nabigyan ng lesson yung anak, pwedeng ulitin yan, kukuha uli ng kasambahay, gagawin at gagawin uli yan. Kaya minsan, alam mo yun, gusto nga natin magtrabaho, maghanap buhay dito, okay? Binigay mo naman lahat, tapos aabusuhin ka pa. Ito ba yung tinatawag nila na, alam mo yun, bagay, nasa Saudi ako, pero mahirap din mag-criticize, bawal dito. Pero kung nasa Pilipinas po, ay talagang, alam mo yun, so, kaya ingat lang sa mga kapwa ko ring OFW na dapat lagi po kayo may mga contact just in case emergency, katulad po nangyari sa ating kababayan. Okay, sana hindi na po maulit to. Naalala ko before, siguro 2022, nabantong Saudi dahil nga sa ganito. Ngayon, meron na naman, di ba? So, swertihan lang talaga pag nakakahanap tayo ng amo na talagang babait, ituturing ka ng pamilya. Okay, kaya kayo yung mga nasa pamilya, bigyan nyo ng halaga, bigyan nyo ng oras, makausap nyo yung mahal nyo sa buhay dito sa Saudi. Ang hirap maging OFW, tapos ito pa yung nangyayari. Baka mamaya sisihin nyo pa yung kapwa naming OFW na purit gusto nyo. Meron pa mga basher dyan may mga basher pa nagko-comment. Kung sino pa yung kapwa OFW, sila pa yung nambabash na gusto mo rin naman, kaya hindi ka nagsusumbong, kaya ganon. Huwag ganon. Kasi once na mangyari din po sa inyo, ganon din po yung magiging tawag dito, reaction ng iba. Ganun, gagawin din ba sa inyo yon? Papayag kayo? Di ba hindi? Dapat magtulungan po tayo. Mabigyan nyo na ng magandang advice. Kasi hindi naman kagustuhan ng kababayan natin na mangyari sa kanya. Pumunta siya dito sa Saudi, dito sa abroad para maghanap buhay, para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya niya, lalo na yung mga anak. So wag po nating ibabash po yung kasama nating OFW. Bigyan nyo na lang ng mas magandang motivation. Okay? Na may kapalit yan, nangyari yan, pero hindi naman natin kagustuhan, pero ganun talaga. Okay? So yun lang guys, sa mga kapwa kong OFW, lalo na sa kasambay. Ingat-ingat po tayo lagi. Okay? Share this video. God bless and bye-bye.